Huling-huli pa man din siya na halos nakaglu ang mata niya rito. Di niya tuloy matagong pamumula ng mukha niya, lalo't bigla tong umiti sa kanya. "What's the matter? You're looking at me like a piece of cake the whole time." Clyden joked but she feels embarrassed. Inaobserbahan pala siya nito sa kabila ng kaseryosohan sa ginagawa. Sobra nag-init ang kanyang mukha at wala siyang nagawa, kundi ipikit na lang isang mata habang nakangiti. Sa ginawa niya, mas lalo lumawak ang pagkakangiti ni Clyden. Pinaipigilan pa yata ang pagtawa na malakas dahil sinasabay na lang nito ng pag-iling. "You're not just like a piece of cake. You're the apple of the eye." Pabiro niyang pahayag kaya't lalong di matapos-tapos ang nakarihistrong ngiti sa mga labi nito. Nag-i-spark pa yata mga mata nito kung di siya nagkakamali. Talagang hindi nga yata ako nagkamali na sumakay sa eroplanong to. Natatawang wika ni Clyden, kung kaya't si Shaina naman ang lumawak ang pagkakangiti. "You're right, di ka talaga nagkamali." Sambit niya habang nakangiti, ngunit nagli din siyang napabuntong hininga sapagkat sa sobrang lapit ng asawa sa kanya ngayon, siya namang sobrang layo nito sa kanyang pakiramdam. Gustong-gusto ni Shaina ang hawakan ng asawa. Yakapin to kahit walang pahintulot, ngunit naiisip niya, nasa publiko sila at maraming nakakakilala ditong kasama nila, nakalulan sa eroplano. What does that mean? Si Clyden, di pala nakaligtas sa matalas itong obserbasyon ng kanyang pagbuntong hininga. Umiling si Shaina dito at saka pilit ang ngiting tumunghay. In-extend ni Clyden ang mga kamay sa pagitan nila at di makapaniwala sa Shaina sa ginawa nito. Nilagay ba ang mga kamay nito sa gitna para payagan siyang hawakan niya to? Tumikim siya 3 beses para siguraduhin na nasa isip, ngunit ngumiti yon, tanda ng pagtango. Unti-unti niyang ini-extend ang kamay sa gitna, ngunit sa kanyang pagkagulat, parang may magnet ang kanilang kamay at bigla na lang nadaop ang mga ito. Clyden's hands are so warm, warm enough to make her whole system at peace. Parang lahat ng agam-agam, pagkalungkot at pati insecurity sa katawan na wala dahil sa mainit na pagkakadantay ng palad nito sa kanyang balat. Para may kakaibang power sa nag-transfer sa kanya mula sa asawa at ang kanyang dugo buhay na buhay. Maging tibok ng puso sobrang lakas na ani may biglang nagkabaterya dahil sa pagkakahawak ni Clyden. Feeling better? Narinig niyang pahayag nito habang nakatitig sa kanyang mukha. Ngumiti siya dito bago dahan-dahang tumango at pinisil-pisil ang hawak-hawak na kamay ng asawa. Gumanti naman si Clyden na matamis ng ngiti at ginayang ginagawa niyang pagpisil-pisil sa kanyang kamay kung kaya't mas tumindi ang nararamdamang saya. Matapos ang 10 minutong walang ginawa kundi magkahawak ng kamay, kapwa nagtawanan na magsalubong ulit ang kanilang mga mata. "Sleep now. Yeah, good night." Tura ni Shaina, hindi pa rin mapuknat-puknat ang ngiti sa labi. "You can hold my hand." May himig panunugso kung kaya't napatawa siya dito. Really? Kitang-kitang excitement sa mga mata dahil sa pahayag nito. Di nga napigilan na Shainang matawa. Actually, kung bibitawan na niya ang pagkakahawak dito, siguradong malulungkot ng kaunti ang kanyang puso. Obsessed talaga siya sa asawa at gustong-gusto niyang nakadikit lang ang anumang parte ng kanyang katawan dito. "Thank you." Tura ni Shaina at naramdaman niyang pinisil nito ang kanyang kamay. "I love you very much." Mahinang sambit niya, ngunit alam niyang nakarating sa pandinig nito. Di tumugon si Clyden, ngunit mariing tumitig sa kanyang mata, sabay na mahigpit na paghawak sa kanyang mga kamay. Di naman naghihintay ng kasagutan sa Shaina sapagkat alam niya anong tunay na nasa puso nito kaya't nginitian niya ito bago pinikit ang mga mata. Kung anong iniisip nito, wala siyang pakialam. Ang importante, nasasabi niya rito kung anong tunay niyang nararamdaman. "I love you so much." Mahina, ngunit maliwanag na nakarating sa kanyang pandinig. Di naman bago sa kanyang sinasambit ni Shaina ang kanyang nararamdaman para sa kanya. But the way she utters it seems like the sweetest music he ever heard. Para na kuryente ang buo niyang katawan. Lumokso na napakataas ang kanyang puso at di mahanap sa isip ang tamang response. Gusto niya itong yakapin na mahigpit at halikan ng mariin kung kahit mahigpit ang ginawang paghawak sa kamay nito habang kontrol ang sarili. He wanted to speak, but Shaina closed her eyes with her wry smile. Same smile when she told her na separate plane ang sasakyan nila, lalong-lalo nang sabihin niyang pupunta siya ng America for the anniversary. He can feel her agony. She even cried, but in an instant, she put a smile. After 15 hours sa ere, nagland na rin ang sinasakayang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport. Isa-isa nagsipagnabasa ng mga pasahero at kanya-kanyang direksyon ng tinungo. Pagtayo pa lang nila sa kanilang upuan, agad nang hinagilap ni Clyden ang kanyang kamay.
He locked his fingers into hers at walang pakialam sa paligid. Maging ang kanyang nag-aalangang tingin dito, hindi nito pinansin bagkus para siyang batang mawawalay kung makakawala siya dito. Mr. Villacorda, we just landed in the Philippines if you forgot. Wika ni Shaina. Baka may makapansin sa kanila at gawan sila ng chismis di lang sa Kamaynilaan kundi buong Pilipinas. Clyden is rich and famous. Walang binatbat ang nagagapuhang celebrity kung pagkakakilala ng pag-uusapan. Bukod sa CEO ng isang sikat na multinational company, ubod din to ng gwapo at di pinalalagpas ng media kahit napaka-private itong tao. Baka pwedeng bitawan mo na ako. Di naman ako mawawala dito eh. Shh! Keep silent, babe. Masyado kang maraming alam. Clyden cut her words. Tiningnan na siya to ngunit kindat lang ang sinagot nito. Maya-maya palabas na sila sa Terminal 2. To her surprise, nasa bukana ng labasan si Ronnie at hindi maputol-putol ang pagkakangiti sa kanilang dalawa. Welcome back, boss. Ma'am. Saad nito, kinuha ang mga maletang dala ng crew. Clyden gets some thousands in his wallets at binigay sa crew bago to magalang at masayang nagpaalam sa kanila. Thank you. Did you get what I asked you? Si Clyden kay Ronnie at nakangiting sumaludo to. Sir, yes sir. Pahayag nito, dinukot sa body bag ang isang papel at ibinigay dito. Good, thank you. Wika ni Clyden dito. 11:15 po ang flight nyo, sagot ni Ronnie at tumango pagkatapos tignan na mamahaling relo sa bisig niya. Di rin napigilan na siya inang mapatingin sa relo niya. 10:45 at may 30 minutes pang natitira. Bigla siyang nakaramdam ng lungkot, aalis pala agad to. Pero magkaroon man siya, hindi pinahalatang nararamdaman. Dapat masaya dahil kahit paano nag-effort ang asawang makasama siya hanggang makabalik ng Pilipinas. To think na may nakaschedule tong meeting sa Japan. I will be back the soonest possible time. Pahayag ni Clyden sa kanya mula sa katahimikan. Tumango si Shaina at ngumiti siya dito. Take your time, mag-ingat ka palagi. Saad niya napilit kinobli ang sakit na nararamdaman. Inila siya ni Clyden palapit sa kanyang katawan. Niyakap siya nito. I will call you. Keep your phone open. Instruct ni Clyden at gumiti sa Shaina dito. I'm okay. No need to check on me. Go ahead. May iwan ka na ng flight mo. Happy anniversary to both of you. Sinserong pahayag ni Shaina. Ayaw niya makabigat sa dalahin nito. Tiyak niyang pagod na pagod din to sa biyahe at magbabiyahe na naman na napakalayo. After all, naging considerate to sa feelings niya dahil hindi siya hinayaang mag-isang umuwi. It's payback time. Hayaang lumigaya ng totoo si Clyden sa piling ng totoong minamahal. Dahil sa sinabi niya na patitig ng mariin ang asawa sa kanya, tinatansya siguro kung totoo ang mga kataga na lumabas sa kanyang labi. Nahalata na siya ina na may sasabihin sana ito, ngunit biglang tiligom ang bibig at bumuntong hininga na lamang. Bye for now, Clyden Villacorda. See you when I see you. Turan niya bago tumalikod at tuluyan nang lumayo dito. Siya yun! Siya yun! Mula sa paligid, narinig na siya ina, ngunit di siya interesado sa anumang kumosyong nangyayari. Diretso lang siya sa paglalakad dahil gusto na rin niyang makauwi agad at makapag-shower. Nauna na si Ronnie sa parking lot dahil akay-akay nito ang maleta nila ni Clyden. May bit-bit din kasing ibang maleta ang driver kanina para sa panibagong biyahe ng binata. Miss! Sandali! Isang teenager ang biglang bumalandra sa kanyang daanan. Nabigla pa si Shaina dahil muntik niya na tong mabunggo. Sorry, saglit lang po ito, papapicture lang po ako. Napatingin si Shaina sa paligid. Baka kasi nagkamali ang nasa harap na nilapitan. Sorry, ako po bang kausap nyo? Yes po, kayo po yung nasa TikTok, yung viral ngayon. Ang ganda-ganda nyo po. Saad ng dalagita, excited na excited, kaya't medyo nakakuha na rin sila ng atensyon ng ibang dumaraan. Ha? Anong TikTok? Baka hindi ako yun. Nalilitong saad ni Shaina dito. Naririnig niya ang tungkol sa TikTok pero never pa niyang binuksan ang app na yon. Kayo po yun. Ito po tingnan nyo. Nariing saad nito sabay pakita sa kanya na cellphone. Pagkakita sa video natutop niya ang bibig. Totoo nga. Ito yung video na kinuna na isang foreigner sa Paris noong isang araw pero di niya akalaing naka-upload. Pa-picture po. Saad mo rin ng dalagita kaya... Nagpatianod na lamang siya at nakipag-selfie dito. Halos magtatalon sa tuwa ang dalagita matapos kumuha ng selfie at kahit papano natuwa siya dito. Maya-maya may mga lumapit ding passersby at kumuha ng litrato kasama siya. Halos inabot siya ng ilang minuto bago nakawala sa mga gustong makaselfie sa kanya.
Mabutit bumalik si Ronnie at inalayan siyang makaalis sa lumalaking crowd. Magalang na lang siyang nagpaalam sa mga ito at kumaway, lalo na sa mga nanlulumong di nakakuha ng litrato kasama siya. Instant celebrity po kayo, ma'am. Akalain niyong tinubog kayo ng tao sa airport? Si Ronnie habang nasa loob na sila ng sasakyan. Nabigla nga ako, kuya, viral daw ako. Saad ni Shaina, hindi makapaniwala. Opo, ma'am. Napanood ko nga rin ang video mo. Ang daming videos and shares. May pagmamalaking turan ni Ronnie. Talaga, kuya? Akala ko simpleng videographer lang kumuha sa amin ng video sa Paris. Napagkatuan ko lang nung naglalakad ako sa street. Natatawang pahayag ni Shaina. Talaga naman pong maganda kayo, ma'am. Filipino pride, ika nga nila. Baka bukas makalawa maraming tatawag sa iyo at kunin kang artista. Si Ronnie at napahagalpak ng tawa. Di niya ma-imagine ang sarili bilang isang artista. Hay nako kuya, malayong mangyari yan, no? Tsaka ayoko ng mga ganyan. Parang di ako makahinga na napapalibutan ng maraming tao. Pahayag niya rito. Di naman po kayo pahuhuli sa mga sikat na celebrity ngayon, ma'am. Pero mas okay na rin maging pribado at saka siguro di papayag si Sir Clyden yan. Saad nito. Medyo natahimik si Shaina pagkaalala sa asawa. Bigla niya itong namiss sabay ng konting kurot sa parte ng puso niya. Napabuntong hininga siya at nginitian na lang ang kasama. Pagdating sa bahay, nagpatiuna na siya sa loob. Bigla niyang namiss ang bahay kung kaya hinayaan na lamang niya si Ronnie magbaba at magpasok ng kanilang mga maleta. Nadatnan niya sa loob si Ate Tessie, ang stay out na tagalaba, tagalinis ng kanilang bahay. Nagluluto ng pananghalian. Alam yata nitong darating siya at may pa-espesyal pa ang niluto nitong ulam. Sarap naman ang salubong mo sa akin, manang. Biro na Shaina habang inaamoy ang niluluto nito. Siyempre, ma'am, your favorite sinigang na hipon. Sigurado akong namiss niyong gantong pagkain. Nakangiting sagot ng matanda. Oo nga po, ang bango naman at amoy masarap. Nakapikit pa niyang turan dito at napatawa yon. Magbihis ka muna, ma'am. Tamang-tama lang mamaya. Maluluto na to. O siya, sige manang. Ligo lang ako saglit. Nanlalagkit na nga ako eh. Saad ni Shaina bago tinungo ang kanyang kwarto. Basa pang buhok ni Shaina nang lumabas siya sa kwarto. Ramdam na niyang gutom kung kahit diretso siya agad sa kusina. Nadatnan niya rin doon si Ronnie kung kahit sabay-sabay silang tatlo ni Manang Tessie na nananghalian. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Ronnie para bumalik sa villa. Maging si Manang Tessie nagpaalam na rin pagkatapos makaligpit ng kanilang pinagkainan. Nauna lamang siyang pumasok sa kwarto at binili na lamang ang matanda na mag-lock na lang ang pinto kapag umalis. Agad siyang nahiga sa kanyang kama pagdating sa kwarto. Ramdam ni Shaina ang pagod at gusto niyang magpahinga at matulog. Dahil sa pagod, agad niyang nakuhang kanyang tulog. Pagising niya, mag-aalas 6 na ng hapon. Sobrang tahimik na ang buong kabahayan. Lumabas siya sa kwarto at tinungo ang kusina para kumuha ng tubig na maiinom. Kaya ng dati nababalot ang buong bahay ng sobrang katahimikan. Nagpaikot-ikot pa siya sa lahat ng sulok ng bahay habang hawak-hawak ang baso. Napatigil siya sa may sulok na makita ang larawan nila ni Clyden na nakapatong sa isang side table. Kinuha yon at wala sa sariling hinaplos ang mukha ng asawa sa larawan. She misses him a lot. Parang isang taon na tong wala sa kanyang tabi kung makahugot ang kanyang puso. Dahil sa bigat na nadarama ay ibinalik niya yon sa table at tumungo na siya sa kanyang kwarto, reminding herself na hindi siya dapat makaramdam ng ganoon dahil temporary lamang lahat ng ganap sa kanila. Pagkapasok ng kwarto, agad tinagilap ang cellphone tsaka umupo sa may sofa malapit sa bintana. Papadilim na rin kung kahit may mga ilaw na sa paligid. Pagkakonect pa lang niya sa wifi, napakaraming notifications na ang nagsidatingan. Halos isang linggo lang nang hindi siya nakakonect sa internet kung kaya hindi na mapuknat ang tunog ng mga notifications niya. Si Nicole agad ang pinadalhan niya ng mensahe informing na nasa bahay na siya. Sumagot naman agad iyon at pagkatapos na masayang sagutan sa messenger, nagpaalam si Nicole dahil may dadalawang meeting. After Nicole, namataan niya ang pangalan ni Carla. Meron din siyang unread messages na galing dito ng mga ilang araw nakakaraan. Mars? Maikling mensahe nito. Ngunit wala siyang sagot kaya hindi na rin siguro nagbigay na ng kasunod na mensahe. Hello Mars, sorry for the late reply. Ngayon lang ako nag-open ng cellphone. Kamusta? Saad niya dito. Ngunit wala siyang natatanggap na reply mula dito. Marahil busy ito kung kaya't hinayaan niya muna.
Nag-browse siya sa kanyang social media account at di siya makapaniwala. Napakaraming tag sa kanya patungkol sa video. Nasa social media na rin ang nangyayaring pagdumog sa kanya sa airport at napakaraming comments, likes, and shares nito. Agad-agad siyang umalis sa SOCMED at binalikan si Carla sa messenger. Mars, help! Mula sa nabasang sagot ni Carla, bigla siyang nag-alala para dito. Agad niya tong tinawagan sa messenger ngunit choppy-choppy ang linya. I can't understand you. What happened? Where are you? Chat niya dito. Chinese hospital. Sagot nito kahit mas lalo siyang kinabahan para sa kaibigan. Okay, hold on. I'm coming. Sagot niya saka tumawag sa Grab at nagmamadaling nagbihis. Tumuloy siya sa reception desk. Tinawagan niya si Carla ngunit walang signal sa loob. Good evening ma'am, yung kaibigan ko po andito sa ospital pero di ko alam anong room niya, hindi ko po siya matawagan. Magalang naturan niya sa nurse na nakabantay sa reception area. Good evening din ma'am, ano pong pangalan? Ang nakakinig ni nurse binitawan muna ang ginagawa at tumarap sa kanya. Carla Santiago ma'am. Tumangutang mo iyon at bumaling sa computer. Wala pong Carla Santiago na nakaregister sa amin ma'am. Sabi niya kasi nandito siya ngayon eh. Baka meron pong Santiago na naka-admit dito? Pahayag ni Shaina. Sa isip kung di siyang pasyente baka miyembro ng pamilya ni Carla. Meron pong Santiago, certain Ferdinand Santiago, pero hindi naman po siya kapapasok lang eh, nasa ICU ngayon. And base sa records, dadaan sana yun sa major operation? Oh, okay, thank you ma'am. May I know kung bakit di natuloy ang operation? Curious niyang pahayag dito. May katob siya na ang Ferdinand Santiago ay ama ng kanyang kaibigan. Financial matters ma'am, kailangan kasi yun eh, lalo na't nag-iisang espesyalista sa Pilipinas ang gagawa ng procedure. Magkano? Di niya ma-imagine na hindi nagagawa anong dapat gawin sa pasyente na walang kakayahang magbayad. Base sa record ma'am, around 1 million. Pabalik-balik kasi siya and based from previous record, may mga bank accounts pa siyang hindi nasa-settle. Pagbibigay impormasyon ng nurse sa harapan at di niya napigilang masa po ang noo. Bigla si Shainang naawa sa kaibigan. Ang saya-saya nitong tingnan pero may mabigat din pala tong problemang pinapasan. Can you please call the doctor? Pakisabi, itutuloy ang procedure para kay Mr. Santiago. Saad niya sa kaharap. Tiningnan siya ng mariin ng kaharap. Tiningnan siya nito sa pakiwari nagbibiro siya at di alam ang kanyang sinasabi. Asa, please? Untag niya rito. Ma'am, 1 million ang requirement para matuloy ang procedure. Ang nurse na tila ba nang uuyam pa. I will take care of it. Mariing saad niya na tila ba di makapaniwala sa kanyang sinabi. Wala ba sa itsura niyang makakapagbayad ng ganong halaga? Ma'am, wala na po si Dr. Deus. Lumipad na po siya papuntang Amerika nang malamang hindi nakapagbayad ang family ni Mr. Santiago ng ganong halaga. What? Bakit ganon? Wala na bang ibang doktor na gagawa? Halos mag-hysterical si Shaina. Bale, dadalawa lang po ang doktor na gumagawa ng ganong procedure dito sa Pilipinas, ma'am. Si Dr. Deus at si Dr. Chan. Hectic po ang schedule ni Dr. Chan kaya malaga po pong magawa ang procedure. Oh my God, no! Saad ni Shaina na halos manlambot ang kanyang mga buto. Is she that late? Wala na ba siyang magagawa para sa kaibigan? Hawak-hawak ang nooy napapikit sa Shaina. Para nakokonsensya siya na ilang araw na palang nagre-reach out si Carla, ngunit hindi man lang niya nakita ng mas maaga. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.